po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Yes, Attorney Bakel. Yes, Your Honor. May we respectfully suggest for a court-appointed interpreter, considering that hindi po kasi ako Bisaya. So actually nahihirapan po ako to understand the witness, understand Attorney Ligutan, and understand my colleagues who are likewise. No, if you may, if you will please, we already have an interpreter, actually two of them here, Yes, sure. that will course it through the chair if there is a need to do so. Some of the words are understandable. Anyway, kindly proceed slowly, Attorney Ligutan. I will. But on this issue and this question, Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa physical and financial plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang, kasama yan sa good governance program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa physical and financial plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa physical and financial plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. physical financial Okay. plan, Your Honor. Attorney Ligutan, continue. Opo. That's a cue to the next question. And because the program indicated in the plan is broad and general, generic sabi nyo, so much discretion is given to the office of the Vice President on how to utilize confidential funds. Translate into Tagalog. Unfortunately, I'll be needing, ano pong ibig sabihin, what's Tagalog for discretion po? Kasi nga, broad, general, yung program nakasulat sa PFP. Okay? Maski ano na lang, kahit anong gustong gawin, magagawa. Oh, wait, nakitan. Ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. You want to translate in Visaya po? Kay tungod, general, generic, ang programa nakasulat sa plano bisag unsa. So much discretion. Ma'am, I think you understand discretion, di po ba? Authority? Dako ang pagbuot sa Office of the Vice President kung unsaon nila paggamit sa confidential funds. Tama po ba? Objection, Dili, Your Your Honor. Honor. What's the objection, counsel? Speculative and argumentative, Your Honor. It's not argumentative, counsel. Neither is it speculative. Objection overruled. Ma'am Gina, dahil po kayo nagsabi generic yung good governance program, malaking laya ang nabigay sa inyo para magsulat ng kung anumang mga programa na papasok doon sa generic na good governance program. Dili, Your Honor. Kaya Hindi. nagbase ako sa Joint Circular 2015. So ang sagot ay hindi ganun kalaki ang kalayaang meron sila dahil binase niya yung kanyang accomplishment report sa JC 2015-1. Tama po, ma'am? Oh, Yes, Your Honor. Okay. Attorney See? Ligutan. now, showing you again, Madam Witness, the 2022 Physical and Financial Plan. After you prepared the plan, nakasulat dyan, show the document please, it was noted, Attorney J,
noted by a certain Rosalyn Sanchez. Tama po ba? Yes, Your Honor. Mhm. Yes, Your Honor. The document, please. And thereafter, you presented the plan kay Inday Sara, Vice President Sara, for her approval. Tama po ba? Yes, Your Honor. Di Okay. pakita na ako sa iya. In this case, did she provide any feedback on the stated generic, coming from your own mouth, good governance program? Unsa, Your Honor? Nihatag ba, I'm sure you know feedback, nihatag ba og feedback si Vice President Sara Duterte sa sinabi mong generic good governance program katong imong gipakita ang plano para sa iyahang approval? Di basa lang niya, Your Honor. Pag human og basa, perma siya. Yan. Saan po pumirma si Sara Zimmerman Duterte? Sa parte ng plano. Saan dyan? Sa approve. Approved by. Showing on screen, approved by Sara Z. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Secretary, LCE. With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official. She doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo.